Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, doon naman sa mga kababayan din natin sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo at shout out po sa inyong lahat. Okay, eto po. Asan na po ang kalagayan ng impeachment? Sabay-sabay nating pagtawanan ng impeachment. Akala ko ba pag Lunes, ihahanda na ang impeachment? Akala ko ba pag Lunes ay magkakapirmahan na? Parang naglahong bula ang impeachment. Nakakaw. Na, dinaga. Natatakot ang mga kongresista magsipirma ngayon patungkol dito sa impeachment. Ayan po ang mga pag-uusapan natin. Okay? Ito po. Una, BP Sara, hindi, matindi itong binitawan na to, hindi iiwan ang mga tao niya. May prueba tayo dyan. Pangalawa, ito maganda to. Di umano, may malawakang kudeta na magaganap. Ano yan? Meron daw kudeta sa Senado, meron daw galawan na po, May mga movements na po diyan sa Senado. At higit sa lahat, sa AFP. Yes po, nadinig nyo ko. Sa Senado at sa AFP, kontra impeachment. Ayan. Yan ang gusto natin. May activities, may galawan. Okay? Pang-apat, COA, nilaglag na si BBM. BBM. Nilaglag ka rin. Kasi akala nyo laging Pasko. Panglima, ito. Maraming magagalit sa gagawin ni Pastor Kibuloy na ito. Naku. Maraming kongresista mapipikon kay Pastor Kibuloy. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag niyo pong kakalimutan i-like po ninyo itong video na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscribers, dyan sa mga kababayan natin, sa ating mga kaibigan, sa ating mga manunood, huwag pong kakalimutan, subscribe po kayo dito sa channel na ito. Coach Oli News PH, subscribe. Ayan, simula na po tayo agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balit. Eto. Ito. Unahin natin ito, si BP Sara. Hindi nang iiwan ng tao at pag-usapan natin itong statement na to. Well, mas mabuti na yon na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na natin masagot kasi nakalatag at maayos ang proseso ng batas natin regarding impeachment. Ayun, alam nyo, may patama, may pahaging na naman dito si BP Sara. Kasi sabi niya, mas maganda na matuloy ang impeachment na yan. Kasi maayos ang proseso ng impeachment. Sa madaling salita, magulo kasi kayo, Quadcom. Totoo naman Sa Quadcom, hindi sila nag-iimbestiga. Meron na silang desisyon. Ibaon si BP Sara. Ibaon. Yun lang ang gusto nang nangyari ng Quadcom. Alam naman ng lahat yan. That is public knowledge. Hindi, kaya nga, itong sinabi ni BP Sara, ay ito'y patama. At totoo po yan. Kasi, sasagot ka. Gusto nila. Ang sagot mo, oo, hindi lang. Pag may maganda ka sinabi, manggugulo sila, ayaw kanilang pasabatin. Magkakaroon ng 1 minute, break. Di ba? Puputulin nila. Papatayan ka ng mic, manggugulo. Di ba? So, paano, ang gusto nila, marinig, yung lahat ng masasamang patama kay BP Sara. Pero pag may maganda nang sasabihin ng mga Duterte, sinosoplak. Sa madaling salita, hindi maganda yung proseso ng pag-handle nitong mga bata, itong mga taga-tahol ni Martin. Itong kay BP Sara, yung sa proseso ng impeachment, makakalatag siya. Magkakaalaman. Kaya nga, sa tingin ko, diyan kung bakit, pakinggan yung mabuti. Pakinggan nyo itong mabuti.
maaaring natatakot ang congressman dyan. Kasi bakit? Dahil makakapaglatag si BP Sara ng kanyang mga ebidensya at makakapagsalita siya nang hindi siya pinuputol. At posible rin ito. Meron pang madamay na ibang tao dyan. Kasi pwede siya magsalita ng naaayon sa gusto niyang sabihin. Pwede. Eh, dyan sa ano, wala. Hindi ka makapagsalita kaya siguro, ha? Biglang, pansinin nyo, biglang laban, bawi itong mga, ano, di ba? Alam nating lahat. Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Kaya nga yung mga dilawang, alam nyo yung mga dilawang tae? Ay, sila yan eh. Sila yung nasa paligid na gusto mag-away ang Duterte at Marcos. Naasar, bakit? Bakit asa ng impeachment hanggang ngayon wala? Di ba? Ayaw tuluyan. So doon, masasagot natin ng maayos kung ano man yung sinasabi ng ating mga members of the House of Representatives na mali na ginawa. No? And mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tineterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Ang ganda nung sabi. Hindi na nila tineterrorize. Sinong terorista? Si BP Sara ba? Si Tebes ba? O sila? Sino nagte-terrorize? According to BP Sara, hindi ako nagsabi. Ang ganda nung sinabi niya. Tineterrorize yung mga tao ko. Di terorista sila. Bumelta, no? Siya pinagbibintangan terorista, sila naman ang isipin mo, parang ginawang hijack. Biniktima itong mga tao ni BP Sara para gipitin si BP Sara, dinama yung mga tao. Again, ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Binabo yung katedral para magawa nila ang gusto nilang magawa kay Pastor Kibuloy. No? Pero ang ganda ng pagkakaano dito ni BP Sara, Duterte. Naalala nyo no sa hearing, sinabi, nung humarap si PRRD, kung merong mali, kung merong may kasalanan, kung merong parusahan, dapat parusahan ako yun. Hindi sila. Kasi ako nag-utos. Diba? Yan ang Duterte. Hindi nangiiwan ng tao. Hindi traidor. Yung pagkatapos mong pakinabangan, iwan mo sa kangkungan dahil meron kang ibang agenda. Meron kang mas makukuhang mas mataas. Mas maganda, mas gwapo. Baka mapunta tayo sa Maris. Wag na tayo pumunta ron. Ibig sabihin, walang traiduran. Si BP Sara, trinaydor ni BBM. Si Pastor Kibuloy, trinaydor ng BBM. Si SMNI, trinaydor ng BBM. Alam naman natin lahat yan. Pero eto, hindi, walang iwanan. At alam ko yan. Personally, alam ko si BP Sara hindi nang iiwan. Nakita natin lahat eh. Ginulo nga ang mundo ni BP Sara because of Atty. Lopez. And yet, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. Di ba? Halos saktan siya nung pulis pagsarahan ng pinto. Andun pa rin siya kay Atty. Lopez. Nilabas niya yung tao dyan sa veterans. Kinausap niya yung mga nagrarally. Di ba? In-acknowledge niya ang mga vloggers. May pagmamahal sa vlogger si BP Sara. Hindi nang iiwan ng tao to si BP Sara. Sa mga nagpapa-impeachment, ay naku, wala akong message. Ano daw message yun sa mga nagpapa-impeach sa kanya? Kay Castro, ano masasabi mo, BP Sara? Parang pinabili lang ng suka, Wala akong message sa mga tao na nag-file ng impeachment case sa akin. They can always try, no? Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. So, ang ganda nung sinabi ni BP Sara na yun. No? Ang plano ng tao, ang Diyos pa rin ang nasusunod. That's Proverbs 16:9. Proverbs 16:9, basahin po natin. Ha? Anong sabi ng Proverbs 16:9? We can make our plans, but the Lord determines our steps. Tayo nagpaplano, pero sa totoo lang,
Yung bawat hakbang natin, Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang gumagalaw. Siya ang humahakbang. Yan na yan yung sinabi ni BP Sara. They can make their plans. Pero kung talagang tinadhana ng Diyos, ma-impeach si BP Sara, walang makakaharang. Pero kung tinalaga ng Diyos na si BP Sara ay maging the next president, wala ding makakaharang. Tandaan po ninyo, nangyari din yan sa Bible. Si David, tinalaga ng Panginoon maging hari. Hinarangan siya, pinahanap siya, pinapapatay siya, lahat gustong gawin sa kanya. Pero pag plinano ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, magiging hari ka, magiging hari ka. In short, yan yung sinabi ni BP Sara. Pwede ka magplano. Diyos lang ang nakakaalam ng hakbang. So, relax lang tayo, kalma. Ha? Kung para kay BP Sara ang presidency, para sa kanya. Kung panahon niya ma-impeach, ma-impeach siya. Ganun lang po. Pero ako'y naniniwala, inosente po si BP Sara. Man can only plan, but it's always God's purpose which shall prevail. Tama? Okay, punta tayo doon sa ating next topic. Ito ha. Ito. Kudeta sa Senado. Pag-usapan natin. Mamaya natin na itapik po yung patungkol sa galawan. Yes po, gumagalaw na ang AFP. Di umano. Umuugong ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sagot dyan ng ilang senadora sa pagtutok ni Mav Gonzales. Eto na ha. May umuugong na galawan. Papalitan po yung waiter. Yung Senate President, si Chis Escudero. Ilang buwan lang matapos palitan ni Senate President Chis Escudero, sinoy Senate President Juan Miguel Zubiri, umuugong na naman ang umano'y panibagong pagkilos ng mga senador para palitan ang kanilang liderato. Ang lumulutang na pangalan, si Senador Cynthia Villar. Pero sabi niya, a strong message to the international community that the Philippines is. si Escudero, tinawanan lang ang usap-usapan at sinabing hindi raw siya nagkokomento sa mga chismis. Ang lagi nga daw niyang sinasabi, chismis lang daw ito hanggang hindi nangyayari. Naku, kunwari ka ba, hindi ka nagko-komento sa chismis eh. Panay ang komento nyo eh, pinag-usapan nyo pa nga si Maris. Ano ba yan? Chismis yun eh, di ba? 13 boto ang kailangan para mailuklok ang isang senador bilang Senate President. Nang maluklok sa pwesto noong Mayo, 15 senador ang bumoto para kay Escudero. Sa kanila, 6 ang kilalang kaalyado o kaibigan Ito, maganda to ha. Ito, syempre, itong kudita na ito, or yung pagpapalit ng Senate President, itatanggi nila lahat yan. Normal yan. Walang aamin, ay oo, nag-uusap na kami. Diba? Naalala nyo si Mick Subiri? Nung pinalitan siya ni Cheese, hindi totoo yan. Walang ganyan-ganyan. Wala. Lahat sinabi, wala. Di ba pinalitan din si Mig Subiri? Tama ba o tama? Walang aamin. Pero ito yung pumirma nun. Magandang Ito yung pumirma kay Chis Escudero na para siya ay maging Senate President. No? At 6 dito, si Bato, si Bongo, si Amy, si Robin, si Cynthia Villar at si Mark Villar para kay Duterte. So ito sa akin. Pag lahat yan pumirma ulit, malaking bagay kasi konti na lang ang kailangan nilang pirma, mapapalitan si Cheese. Tatandaan natin, matibay na kaalyado ni BBM si Cheese. Ginawa pa ang waiter ni Lisa yan, naaalala ninyo? Di ba? Wag po kayong makakalimut. Ha? Tagahawak. Ginawang tagahawak ni Lisa yan si Chis Escudero, kaya dikit siyang dalawa na yan. No? Ngayon, merong nang nabubuong impeachment. At kailangan nila dyan, ang iuupo nila dyan, para masiguro itong mangyayari, kung matutuloy ang impeachment, may control po sila. Kaya importante yung Senate President. And possibly, hindi rin natin alam, maaaring totoo
itong umuugong. Dahil bakit may balita kung wala naman talagang nangyayari sa loob. So this is definitely na kailangan nating abangan. And kung ako tatanungin nyo, kung si Cynthia Villar, I think she's better than Chis Escudero. Lalong-lalo na ngayon na posibleng maihain na ang impeachment. Ang pamilya ni Vice President Sara Duterte na nakaharap ngayon sa dalawang impeachment complaint. Kung matutuloy, ang mga senador ang uupong hurado sa kaso. Ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, walang nangungumbinsi sa kanya na palitan si Escudero. Siyempre, alangan namang aminin mo, di ba? Oh. Pero kung si Senador Cynthia Villar daw ang ipapalit, Kung si Dr. Villar, automatic kasama kung totoo yan. Kasi kaibigan kami. Yun, di ba? Yung ganyang pahayag, di ba? Kung totoo yan, kasi kung wala talagang chismis, hindi magsasalita si Bato ng ganyan. Di ba? No, kung si Senator Villar, automatic kasama ko kung totoo. Ibig sabihin siya yung pipirma para ma-approve yan si Cynthia Villar. Pero wala akong narinig. Okay ba kami kay Senator Chis? pero sir, Mga super... Siyempre, kasi pagka ano yan, pag inamin nyo yan, kakausapin kayo ni BBM, makakausapin pa kayo ni Chis, makakalaban pa, di ba? Bulaga yan. Bulaga yan. Eh, ganyan na nangyari kay Mix, di ba? Nagulat sila eh. O maya-maya, andyan na si Hart. O, di ba? O, di ba? Payakap-yakap pa ka si Bato sa asawa ni ano? Di ba? Tapos, yun naman pala. Tapos na yung usapan. Inupo na si Chis. Hindi ba kami, wala mo kami problema? sabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, chismis lang ang napapag-usapang ku sa Senado. Mainam nga daw na manatiling Senate President si Escudero sakaling matuloy ang impeachment case sa bise. Kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, at least abogado yung nag-represent. Para sa GMA Integrated News. Ewan ko. Para sa akin, mas ano talaga kung si Cynthia kasi nga kaalyado, di ba? Kaalyado. But anyway, ang question po kasi dito, eto, yung timing. Di ba? Kainitan. Ano bang pinakamainit na usapin ngayon sa Pilipinas? Impeachment. Tapos may umuugong na palitan ng liderato dito sa Senate. Palitan ng Senate President. Diba? So, ewan ko, hindi ako believe sa mga tanggi nito mga senador. Ito pa isang kaduda-dudang timing. AFP. Pinatahimik. Pinatapos ang hearing kay BP Sara. O, tingnan po natin. Ito. Pirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos, na diskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit. Tingnan nyo ha. Kung hindi ba naman iniinsulto talaga tayo nito mga kongresista na ito, wala daw pangalan yung 405 sa 677. Walang pangalan, walang birth certificate, etc. etc. Ang pinag-uusapan po dito, confidential funds. Ulitin ko ha, confidential funds. Saan nagamit yung pera? Confidential funds. It's supposed to be sikreto. Meron bang confidential funds na pinagkakalat? Natural. Kung kayo ang tumanggap ng pera na yan, hindi mo ilalagay yung totoo mong pangalan. Kabobo naman na itong mga ito kung iniisip nila na tayo mga normal na tao ay maniniwala sa kanila. Talagang pangiinsulto itong ginagawa ng Quadcom. Ginagawa nyo kaming gago, ginagawa nyo kaming bobo. Ito namang mainstream media, hindi ko rin maintindihan. Bakit sinasakyan nyo? Ang gugulo pa rin nyo eh. Alam nyo naman panggagago yan. Halimbawa, confidential funds ha? Halimbawa ikaw, may kakilala ka. Alam mo kung sino yung mga NPA na pumapatay.
nangingidnap ng kabataan, child abuser na NPA. Halimbawa lang, alam mo, ikaw ang kanilang asset. Ilalaglag mo, ituturo mo bawat isa kung saan sila nagtatago. Ilalagay mo tunay mong pangalan. Pag nakatanggap ka ng pera kasi kakailanganin mo para doon sa paano mahuhuli itong mga mamamatay, itong mga ngidnap ng mga bata. Ilalagay mo pangalan mo doon? Oh, halimbawa, lalagay mo pa address mo? Ganon. Siyempre hindi. Asset ka nga eh. Kaya nga may purpose tayo ng confidential funds. Ang lakas naman manggago na itong mga ito. Talagang iniinsulto ang kakayanan natin. Di ba? Walang asset na maglalagay ng totoo niyang pangalan. Ilibing mo na rin ang sarili mo. Suutan mo ng barong tapos lumubog ka sa lupa. Para ka nagpakamatay niyan. Di ba? Higit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batay yan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority. Siyempre. Hindi mo nga nilagay yung pangalan mo. Alam nga namang nasa birth certificate pa para namang si Raulo. Sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Out of 677 individuals, Talino niyan. Talino na ito. 405 Saludo. ay walang birth certificate o walang record sa birth. Tatawa ko dito, pinagtawanan to sa Maynila, mamimigay silang ayuda. Sinisigaw, isko. Ang kapartner niya si Lacuna. Galit na talaga tao sa inyo. birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Kasama sa walang birth record ang isang Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at Office of the Vice President pero magkaiba ang pirma sa mga resibo. May bagong mga resibo rin kinwestiyon ng mga kongresista. Si Alice Crescencio nakapangalan sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Sina Sally at Sheila magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma Naka. o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this Alam mo ito kanina, doon kung sa napanood nyo sa SM na, hindi ako nagsabi nito si Greco Bellica po, na interview namin kanina sa SM na, alam mo sabi niya, makinig kayo mabuti rito. Bukod sa sahod, di umano si Greco nagsabi nito, may natatanggap pa raw na 1.5 million ang mga congressman na sasali sa hearing. Tapos, may bonus pa. May bonus pang 500,000, 500,000 kung maingay ka, kung bumabakbak ka, kung bumibira ka. Isipin mo, 2 million a month. Bukod sa sahod nila na 300,000 pesos. Ganyan po kalaki ang mga yan. Kaya nga naman, kung ikaw kongresista, mag-ingay ka na mag-ingay. Banatan mo lahat ng banatan. Kalokohan niya ang ginagawa mo, BP Sara. Ganon. Di ba? Kung susundan ko yung sinabi ni Greco, Bellica, huwag kayong magalit sa akin. Sinumbong kayo ni Greco. Siyempre mag-iingay ka. Gagayain mo si Paduano, sigaw ng sigaw. Di ba? Oo. Ang hirap kumita ng pera sa Pilipinas. Yung iba nga, halos maghikahos. Magkano lang sahod isang buwan. Ikaw sumahod ka ng 2 million. Sigaw ka ng sigaw. Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng Plunder, use of falsified documents. Ba't di kayo magdemanda? Diba? Ingay kayo ng ingay dyan, ingay kayo ng ingay. Asan ang demanda?
ikaso sa mga sangkot sa nakalipas na 7 pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corruption, Ang dami, oh. Ang dami niyong ebidensya. Ang dami niyong gustong ibintang. Ayaw naman yung magsampa ng demanda. Puro kayo papogi sa TV. Sa bagay. Sabi nga ni Greco, 2 million pesos. Bigyan niya ng jacket. of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Given the amount Naks, ibintang nyo na rin. Siya na pumatay kay Jose Rizal. Oo, para may 500,000 bonus. Sabi ni Greco, ha? we're talking about here, this may be under the crime of plunder. 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon. Yun ang masakit. Tinapos na. Ha? Tinatapos na. Tapos na. Ah. Ano nangyari? Bakit anticlimactic? Nandun na tayo sa rurok eh. Bigla niyong tinapos. Ano nangyari? nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano na raw iimbestigahan ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daang-daang milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag. Ate! Teka muna, ate, may tanong ako sa'yo. Ha? Bagong baba ka ba sa bundok? Ayusin mo naman yung ano mo. Nakabili ka na ng suka. Ateng! Bira ito. Baka pagalitan ka ng amo mo. Balik mo na muna yung suka. Yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na Ayun. Nagsalita na yung AFP na ano. nakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation. Ay, AFP. Walang tiwala sa inyo si Castro. Oh. Ito yung sabi ni ano ha? Sabi ni Greco, komunista rin to. Isipin mo ha? Kung totoo yung sinasabi ni Greco Bellica, komunista ito, walang tiwala komunista sa AFP? Ay, hinahamon talaga kayo ng komunista AFP, oh. Nako. Convicted to, ha? Convicted child abuser. Hindi ako nagsabi korte. Oh. Walang tiwala sa inyo, mga sundalo, militar, AFP, walang tiwala sa inyo. Pero eto yung galawan. Bigla silang huminto. Ayan nga ang question ni. Yan ang kina-question ng marami. Tingnan nyo ha. Pakinggan po natin ito mabuti. Sinasabi na lahat ng pag-iimbestiga kay PRRD, pag-iimbestiga kay BP Sara, ang dulo niyan, impeachment. Yan po ang sinasabi nila Senator Bato, yan ang sinasabi nila BP Sara, yan ang sinasabi ng marami. Impeachment ang dulo niyan. Ngayon, ito na yung impeachment. And everybody's waiting for it. Yung against sa impeachment at doon sa gusto sa impeachment. Inaantay. Kasi binild up yan eh. Di ba? Para kang nagluto ng lechon. Nangangamoy na yung lechon. Nilagay mo na sa mesa. Tapos bigla mong tinanggal. Abi gago. Asan na ang impeachment? Yun ang tanong. Ngayon inaantay yan. Kahapon inaantay yan. Lunes inaantay yan. Asan ang impeachment? Biglang lumambot ang mga kongresista. Asan ang pinagmamalaki yung pirma, Castro? Kasi pag may pirma sila na 106, diretso na yan sa Senado. Wala nang usapin.
This is just a matter of kampihan. Political lang ang issue dyan. Hindi na kailangan busisiin pa. Ang importante dyan, numbers game. Asa ng pirma? Bakit nag-hearing kayo ni hindi nyo napag-usapan yung impeachment? Ibig sabihin, mahina. Wala. Dahil kung yaan ay merong pumirma dyan, maingay to si Castro. Kung meron ng 106 yan, maingay na to Makabayan Black. At yung mga sinasabi nila komunista, maingay na. Until now, wala pa. Bakit? You are a failure. Posibleng gumalaw na sa Senado. Posibleng gumalaw na sa militar. Ito kita mo, hihinto. At militar na mag-iimbestiga doon sa 2 tao niya. Yan ang pinuputok ng butsin nito si Castro. Gusto niya siya pa rin ang mag-imbestiga. Imbestigador ang peg na ito si Castro. Imbestigador ang datingan, hindi na kongresista. Pero may galawang AFP. Hindi natin alam kung ano yun. Basta sila na daw mag-iimbestiga. Pwedeng pinatahimik sila eh. Pwede hindi ko sinasabing pinagbibintangan ng AFP, pero pwede yun eh. Manahimik na kayo kasi political lang yan. Otherwise, gagalaw kami. Pwede. Kasi katakataka, bakit biglang umistop? Tama na muna. Tama na yung pagdinig kay BP Sara. Walang impeachment. Biglang nanahimik ko. Yan ang inaantay ng buong Pilipinas and wala. Wala. Kasi alam nyo, yung impeachment na yan, isang go signal lang ni Marcos, pirmahan nyo na yan. Tapos yan. Kung hindi si Marcos, isang go signal lang yan ni Martin. Kayo, 107, pirma. Meron na yan. Ang tanong, bakit walang pirma? 2 tao lang magsasalita, pirmahan nyo yan, tapos yan. Senado, ibang usapan. Hindi nila hawak. Congress hawak nila. Kaya nga posibleng papalitan si Chis Escudero ni Senator Villar. Pansin nyo? It means, pati si Martin, posibleng naduwag. Dahil alanganin sila dyan. Kadali yan eh. Isang sabi lang ni Martin, inimbestagahan nga yung dating presidente. Di ba? Isang sabi niya lang, ayuda rito, ayuda ron, ayuda dyan. Wala di ba? Sa madaling salita, walang binibitawang go signal si Marcos at si Martin. Sa madaling salita, binaga. Sa madaling salita, kinabahan. Sa madaling salita, palit script. Planning muna, tingnan natin, delikado tayo, magrarally INC. Maraming religious group, sasampa na rin. Baka AFP nagsalita na. Baka nakausap nila yung Senado. Hindi kami pipirma ng impeachment. Sa madaling salita, nalaman na nila yan. Kinuha na nila yung Kinuha na nila yung pinaka-sense. Yung pinaka... kung ang tsansa nila ay makukuha nila ang Senado, makukuha ba nila ang simbahan, makukuha ba nila ang amor ng taong bayan. Any of them, any of those, yung mga grupo-grupo, asosasyon, napag-aralan nila yan. At alam nila, mahina yung impeachment. Tungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Next tayo, eto, papakita ko sa inyo Nilaglag na ba ng COA? Di umano si BBM. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido.
Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President. COA nagsabi niyan. Ito, ang pinakamalaki, yung 2023, ang pinakamalaking confidential funds ng Pilipinas. It's a record. Ha? Dapat nasa Guinness ka, Marcos. Record yan. Pinakamalaking confidential funds. And yet, ang iniimbestigahan nyo si BP Sara. May record, Marcos, ng 2023, 10 billion ang confidential funds ng Pilipinas. At ang pinakamalaki doon, si Marcos, Office of the President. Magkano sa Office of the President? Compared sa Office of the Vice President. Ilan lang kay Vice President, pinagtatalunan nyo 125 million? Magkano sa opisina ng Presidente? Ulitin natin, magkano? Sa higit 2.2 billion pesos. 2.2 billion pesos kay Marcos. Confidential funds. Ang laking pera nun. Anong binubusisi nyo yung kay BP Sara? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong ginagawa ng Quadcom, yan ay lantarang panloloko sa Pilipino. Hindi kayo, hindi nyo pwedeng sisihin ang taong bayan kung bakit walang tiwala sa inyo. Hindi kayo patas eh. Kasi kung kayo ay para sa bayan, lahat ng confidential funds, bubusisiin nyo. Kanino kayo nag-focus? Kay Duterte, at kay Duterte. Halatang halata. Loko-loko lang ang maniniwala sa inyo. Pambihira o. 2.2 billion. Ni hindi nyo tinanong si Marcos. Napaka-ipokrito talaga ninyo. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Layo, no? 2.2 billion sa Office of the President. 375 million lang sa Office of the Vice President. Ang pa-plastic nyo. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Department of Justice. Mas malaki pa sa confidential funds ng Office of the Vice President. 500 plus. Office of the Vice President, 375. Naglulukuhan ba tayo rito? Hindi ako nagsabi niyang COA. Pakicheck nyo. GMA pa ang nagsabi niyan. Huwag nyo ako idamay. Huwag kayong magalit sa mga kataong katulad ko na nagsasalita lang ng katotohanan. Inuulit lang. Pinaparating lang sa taong bayan kung ano yung balita. Kasi minsan hindi nakakarating sa taong bayan yung totoong balita eh. Ginipit nyo yung Office of the Vice President. Mas malaki pa yung DOJ. Pambira naman kayo. Ka-ipokrito nyo talaga. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na. Lahat yan sa ano? Sa kanila. Executive. Ni isa ba dyan sa Quadcom? May nagtaas man lang ng daliri para imbestigahan yung ibang confidential funds. Sige nga, kung hindi kayo ipokrito, kung hindi kayo double standard, kahit nagtaas, nagtanong, saan kaya nakapunta yung confidential funds ni Marcos? Hindi yung nagtanong man lang. Nilaglag na kayo ng COA. Ang kukulit nyo kasi. Hindi nyo trabaho, tinatrabaho nyo eh.
Yan yung sinabi ni Marcoleta. Hindi nyo trabaho, mag-audit. Ito si Castro, gusto maging auditor. Gusto niya pa maging investigator. Hindi ka nga makabili ng suka, Castro. Tapos kung ano-anong pinagagawa ninyo. Di ba? Grabe yung politika sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pag pinag-initan ka, yari ka. I mean, isipin mo, Vice President pinag-initan nila. Paano pa kung yung mga ordinaryong tao katulad natin pinag-initan? Tapos tayo sa ganitong klaseng politika. Kung kayang gawin sa Vice President, lalo sa atin, para tayong tiniris ng mga ito. Kaya napakadelikado na ito. Nakita natin. Di ba alisanang diktador yung ulo eh. Ang masama doon, diktador yung ulo, may sumusunod pa na para silang ginagawang Diyos pa. Yan ang matindi dyan. Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Drug Enforcement Agency? PDEA? Naayos ba droga natin? Pinakamalaki daw. Drug Enforcement. Pinakamalaki, sabi. Tanong, saan mas maraming adik? Huwag na tayong maglokohan. Panahon ni PRRD o panahon ngayon? Ang laki ng budget nyo patungkol sa droga. Saan mas kalat ang droga? Panahon ni PRRD o panahon ni Marcos? Kayo na sumagot. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Oh, paniniktik. Para suportahan ang mandato nito. Paniniktik. Teka muna. Paniniktik, ibig sabihin, titiktikan mo. Ang gusto nila kay BP Sara, ilagay yung pangalan. Loko-loko. Magtitiktik ka ba tapos ilalagay mo pangalan mo? Para kang nag-suicide. Mag-i-espiya ka eh. Tapos ilalagay mo pangalan mo ron dahil may tinanggap ka. May espiya bang naglagay ng totoong pangalan? Ginagawa nyo kaming bobo. Ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, edi mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapanghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging isyu ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa panukalang 2020, Tinanggalan. Para makabawas, anong tinanggalan? DepEd tsaka OVP. Parehas kay BP Sara. 25 budget naman ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa GMA, Intindi, no? Nahiya sila kasi record-breaking yung kanilang confidential funds noong 2023. Anong solusyon? Tanggalan ng confidential funds si BP Sara. To the max ang pagka-ipokrito nitong mga ito. No, ito, puntahan natin, next natin maraming magagalit sa gagawin nito ni Pastor Kibuloy. Ito, pag-usapan natin. Isa sa plataforma ni Pastor Kibuloy ay sugpuin ang korupsyon. At alam naman natin, dun sa kanyang simbahan na KOJC, walang korupsyon. Talaga namang nakita natin kung saan napunta ang pera. Actually, yung every members doon ay bahagi ng lahat ng property. Nakita po namin yan. Nakita namin kung anong ganda ng KOJC compound. So, may ebidensya po. At kailangan po natin si Pastor Kibuloy, tulungan natin. Dahil ang dami na niya pong natulungan na ibang tao
bago pa siya tumakbo bilang senador, no? At sabi nga niya, hindi pa siya tatanggap ng sahod. Yung sahod na dapat mapupunta sa kanya, itutulong niya pa sa scholarship. At alam natin, very possible yan kasi hindi pa siya kandidato, matagal na siyang mayroong scholarship. Tinutulungan niya sa pag-aaral ang mga members ng KOJC at hindi mga members ng KOJC. Ito maganda tong plano niya. Ito yung naging problema una pa lang dito kila Tamba. Ano yon? Liquidation by certification, tatanggalin. Ano po ba yung liquidation by certification? Yung budget na ang kailangan mo lang certification. Ilagay mo yan, ginastos ko rito, ginastos, wala. Ang kailangan dyan, liquidation by receipt. I-explain mo in detail saan mo ginastos yung pera ng taong bayan na ipinagkatiwala sa iyo. Itong problema nito, itong Article 10 na ito ang pinagmumulan ng mga kurakot. Naaalala nyo, yan ang kine-question sa Kamara. Dito sa mga kampo ni Tamba. Yan yung nireklamo natin. Pati kay Tamba, nireklamo natin yan. Pakita nyo asan, ilabas ninyo yung kung saan nyo ginastos ang pera, hindi nila kayang ilabas. Bakit? Yan na po yun ni certification. Tatanggalin. Yan po ang plano ni Pastor Kibuloy. Ang konsepto ng liquidation by certification ay hindi nakasaad sa revised penal code, ngunit nagmula sa iba't ibang resolution na itinatag ng Kongreso ng Pilipinas. Particular itong binanggit na yan. Resolution number 10, kung saan ang miyembro ng Kongreso, yan, ay maaaring iliquidate ang kanilang maintenance and other operating expenses. Ito yun, ito ni issue na to, yung MOOE, sa pamagitan ng sertifikasyon sa halip na resibo. Yan. Ito na po susolusyonan ni Pastor Kibuloy. Umiiral sa batas na kaugnay sa liquidation by certification, pinahihintulutan ng resolusyong ito ang mga miyembro ng Senado at Kongreso na magsumite ng certification na ang kanilang inilaan na pondo ay ginagamit para sa gawaing panglestura. Pinapagaan nito ang proseso ng liquidation na ayon sa mga kritiko ay maaaring magdulot ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa madaling salita, pinadadali yung explanation para ikaw ay makapagkurakot. Kasi isi-certify mo lang. Nilagay ko dyan. Ginamit ko yan sa pagtayo ng tulay. Tapos na. Pero kung by receipt, eto, nagtayo ako ng tulay. Eto, nagastos ko. Eto yung materyales. Eto yung labor. Eto yung dito ako kumuha ng materyales, dito ako kumuha ng mga engineers, etc., etc. Yung gastusin mo nakalatag. Detalyado. Alam nyo, mahirap yung gagawin ni Pastor Kibuloy. Bakit? Mahirap magpasa ng batas na kakalaban sa mga kasamahan mo. Kasi, ang tatamaan dito, Senado at Kongreso. Kung may kurakot dyan, hindi na sila makakakurakot. Tama or mali? Tama or tamang-tama? So, mahirap to. Kaya nga gustong-gusto ko itong mga ginagawa ni Pastor Kibuloy kasi hindi siya takot sumalubong. Pansinin nyo, dapat nga ako sa tingin ko kailangan magkaroon ng death penalty sa mga korap na politiko. Pero walang gumagawa nun. Alam mo ang problema ng Pilipinas? Corruption. Pero bakit walang gumagawa ng batas na death penalty sa mga politiko lang Sa mga politikong korap. Bakit? Sila ang tatamaan. Kaya makikita natin yung tapang dito ni Pastor Kibuloy. Kitang-kita na talagang siya ay hindi trapo. Hindi siya yung mga katulad ng ibang politiko. Dahil hindi yan ang buhay niya. Pastor Kibuloy na siya bago pa siya maging politiko kung siya'y mananalo bilang senador.
Kaya kailangan bigyan natin ng tsansa ang mga katulad ni Pastor Kibuloy na mga bagong muka sa politika. At alam naman natin, higit sa lahat, si Pastor Kibuloy ay hindi iniwan ang Duterte. Kaya nga siya ginigipit ngayon dahil pinalalaglag sa kanya ang mga Duterte. Ngunit ang ginawa niya, lalo niya pang binigyan ng plataforma si PRRD, naaalala niyo yung gikan sa masa. Sa kalagitnaan nga ng panggigipit kay Pastor Kibuloy at sumugod yung 5,000 na pulis doon sa KOJC, pumunta pa si BP Sara. Si Pastor Kibuloy ay malapit sa mga Duterte. So I hope kaya bibigyan natin ng pagkakataon. I-number 1 nyo na po sa listahan ninyo sa mga iboboto na senador si Pastor Kibuloy. Maraming salamat po doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Huwag nyo pong kakalimutan ha. Subscribe kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. I-like nyo rin po ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. God bless everyone, Coach Oli po.